hanggang ngayon ang matinding pasismo mula sa mga naghaharing uri at mismo sa Estado. Mula pa noon, ikinukulong, dinatakip, pinotorture at pinapaslang na tayo dahil sa ating kasarian at sa ating paglaban para sa pambansa at demokrasya. Ang buwan na ito ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi paglaban at pag-alala sa lahat ng biktima ng pasismo. Si Jennifer Laude, isang trans woman na pinaslang noong 2014 ng isang sundalong Amerikano na si Joseph Scott Pemberton at pinalaya ng tuta ng US na si Duterte. Si Ryan Obilia, na isang human rights worker na pinaslang noong 2019. Si Loy Magbanwa na hanggang ngayon ay nawawala pa rin, dinukot ng Estado at isa siyang lesbiana. Hanggang ngayon din ay hindi pa nililitaw si Loy Magbanwa at iba pang mga desaparecido. Si Aliw Makalintal na isang transgender woman na mamamahayan at tagapagtanggol ng karapatang tao. Pinaslang nitong ika-23 ng Hunyo, ngayong buwan pa ng Pride. At hanggang ngayon, sina J.B. Apiag at Alvin Cortaliza na mga tagapagtanggol din ng karapatang pantao hindi pa rin pinalalaya at kinulong sa mga gawa-gawang kaso. Iilan lamang sila sa libo-libong kaso ng pag-apak sa karapatang pantao hindi lamang ng LGBT, kundi sa buong sambayanan. Nagpapatuloy at tumitindi ang pagdating surveillance at harassment sa mga aktivistang bakla. Katulad ko na hinahanap ng mga militar sa aking pamangkasan sa Central Luzon State University. Hinahanap nila ang isang kabataan o blonde na tomboy pa na naliligaw daw ng landas. Ako naliligaw ng landas. Tayo lahat pa dito ay naliligaw ng landas. Hindi kailanman magiging mali ang paglaban. Hindi mali ang ipagtanggol ng karapatan. Hindi mali ang makibaka para sa bansa at demokratikong paglaya ng ating lipunan. Ang mga saysayang papel ng isang kabaklaan ang dahilan kung bakit pula pa rin ang unang kulay ng bahaghari. Pula ang unang kulay ng bahaghari dahil sa mga biktima ng karahasan at pang-api. Pula dahil sa dumanak na dugo ng mga magsasaka, ng mga manggagawa at profesional na nag-alay ng buhay para makamit natin ang kalayaan na mayroon tayo ngayon. Pula mula sa mga inutang na dugo ng pasistang Estado na kumitin sa buhay ng mamamayan. At hindi sa lahat, pula ang unang kulay ng bahaghari dahil sa paglahok ng isang kabaklaan sa pagkibaka para sa paglaya mula sa mga kolonyalista hanggang sa paglaya sa mga diktador at sa pagpapabagsak sa kapitalismo, burokrata kapitalismo at imperialismo. Kaya makatarungan, makatuwiran pa at mapagpalaya ang pakikibaka ng mga LGBT, lalo na ng mga martir ng sambayanan, ng mga aktivista natin ngayon dito sa lansangan at lahat ng nagtipon at nagtitipon para sa sama-samang pagpapanawagan na itigil na ang karahasan laban sa kasiraan at lahat ng uri ng pananamantala sa mamamayang Pilipino at sa buong daigdig. Ang hustisya para sa mga LGBT na biktima ng pasismo ay hustisya para sa lahat ng mamamayang inaapi. Ating ipanawagan na itigil na ang pagpaslang ng lahat ng atake sa hanay ng sangkabaklan at lahat ng hanay ng mamamayan. Palayasin ng mga militar sa kanayunan at sa mga pamantasan. Itigil ang pambobomba sa mga komunidad at sa mga sakahan. Palayain ang lahat ng bilanggong politikal at ilitaw ang lahat ng desaparecido. Higit sa lahat, taas kamao natin pagpugayan. Magbigay tayo ng sandaling katahimikan at itaas sa ating mga kamao para sa mga revolusyonaryo at martir ng sambayanan, para sa mga anak ng bayan, bayani ng sambayanan, sa
sa mga nag-alay ng kanilang buhay sa pakikibaka para sa ating kalayaan. Kina Dalia, kina Chad, at sa lahat ng mga bayani, lalo na ngayong araw din ang ika-1 taong anibersaryo ng pagkamartir ng Pantabangan 10 sa Nueva Ecija. Tayo